Maligayang bati buntis kakambal ito. Ano? Sa lalaking yun. Pagbati sa pagbabalik ng Young Master tagumpay sa pagbabalik. Pagbati sa matagumpay na pagbabalik ng Young Master. Young Master, may handaan ng Reyna ngayon, inimbita si Miss Gu. Kansilahin mo yon, hindi ako interesado sa mga babaeng yon. Anong klasing babae ang gusto mo? Ika-10 henerasyon na ng imperial na pamilya ang nag-iisang tagapagmana. Naghihintay ang buong bansa sa tagapagmana, 30 anyos ka na, wala ka pang asawa. Buisit, naglakas loob kang bigyan ako ng ganong bagay. Bitawan mo ako. Pananagutan ko ito. Isang buwan na ang nakalipas sa Four Seasons Hotel na isahan ako, nakipagtalik ako sa isang babae. Hanapin mo siya. Nakipagtalik ka sa isang babae. Magkakaroon na tayo ng Reyna kapag may Reyna na magkakaroon na tayo ng tagapagmana ng imperyo. Hala, Young Master. Anak ko, regalo kayo sa akin ng langit. Talagang ipanganganak ko kayo. At aalagaan kayong mabuti. Xiao Yue! Ma, Xiao Yue, ikaw ngayon ang dakilang bayani. Hindi na sayang ang pag-aalaga sa'yo ng nanay mo sa mahabang panahon kahit walang katayuan. Tia Li, ang nanay ko ay ang asawa ng tatay ko na kinasal ng maayos. Pagkamatay ng tatay ko, napakahirap ng pinagdaanan niya para mapalaki ako. Siya pa rin ang nanay ko magpakailanman. Ikaw, tingnan mo naman to. Itinatanggol mo pa rin ang stepmother mo. Araw ito ng kasiyahan, huwag na nating pag-usapan yan. Masaya talaga ang nanay. Lumaki na ang ating Xiao Yue, marunong nang ipagtanggol ang nanay. Huwag na kayong mag-usap dyan. Xiao Yue, bilang pasasalamat sa'yo na ibenta ng lahat ang ating mga peach dahil sa'yo, espesyal na naghanda ng handaan sa barangay. Tara na, bilisan natin. Halika na, Ma. Xiao Yue, salamat sa tulong mo sa pagbenta ng mga peach. Kung hindi, sayang ang taon ko. Oo nga, 20 ektarya ang tanim kong peach. Kung hindi dahil kay Shiwe, nabubulok na sana sa lupa ang mga yan. Si Shiwe ang bayani ng aming barangay. Sino ang nagsabing bayani ang cute na to? 70 sentimos bawat kilo ang peach, ibinenta niya ng 1 piso at 80. Ito ang orihinal na kontrata. Si Wei Shue, 1 piso bawat kilo ang kinupit niya sa lahat. Ganito karami ang kinupit bawat kilo? Kaya pala graduate ka ng kolehiyo, hindi sa syudad nagtrabaho kundi bumalik sa barangay. Gusto mo lang palang kumita sa pawis at dugo namin. Ibalik ang pera! Dapat 10 sentimos lang bawat kilo ang bili ko sa peach para kumita ako. Sinira mo ang pagkakakitaan ko. Ano ito? Prenatal checkup result. Nagbuntis ka ng hindi kasal. Mabuti, Wei Shue. Hindi mo lang ninakawan ang lahat. Nagbuntis ka pa ng hindi kasal. Anak ito ng lalaking hindi mo asawa. Young Master. Ang magiging asawa niya ay si Wei Shue. Nagbuntis siya. At hindi lang yan, kambal pa ang dinadala niya. Young Master, ang ating imperyo ay magkakaroon na ng 2 tagapagmana.
Xiao Yue ito, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw, paano ka nabuntis? Inay, paumanhin ako. Ayokong makinig sa usapang pamilya ninyo. Pera ang gusto ko. Ibalik nyo ang pera ko. Ibalik nyo ang pera namin. Bayaran niyo, bayaran. Hindi pa malinaw ang lahat ng bagay. Huwag kayong magsalita ng walang basihan. Mabait at matino si Xiao Yue mula pagkabata. Hindi niya kayang kunin ng walang paalam ang pera ng lahat. Anong ingay-ingay mo dyan? Akala mo talaga tunay kang nanay? Ang anak ng babaeng mabait, mabait din. Huwag ninyong kalimutan, ang tunay na nanay nitong tao ay isang babaeng mabait na tumakas kasama ng lalaki. Paano magiging matulungin sa atin ang anak ng babaeng mabait? Isuka mo agad ang pera. Isuka mo! Ako, nagpagod ng husto sa pagtitinda ng prutas para sa lahat. Dahil lang sa ilang salitang paninira, tiyak na kayong ninakaw ko ang pera. Hindi ba't sobra na yon? Di Xiao, naipost ko na online ang balita tungkol sa pagbubuntis ng Binibini. Nagsasaya na ngayon ang buong internet dahil magkakaroon tayo ng maliit na tagapagmana. Maliit na bagay lang ang nasa internet. Bumalik tayo ngayon sa Weijia Village. Isundo natin ang Binibini pa uwi. Opo. Anong nangyayari? Punong barangay. Buntis si Wei Shue bago pa ikasal. Sinira niya ang pangalan ng barangay. Gamit ang pagbebenta ng mga peach, kinuha ang pera ng lahat. Paalisin mo na siya. May ganito pala? Oo. Nako, punong barangay. Inangkin niya ang pera ng buong barangay namin. Dapat ipagtanggol mo kami, punong barangay. Hindi, punong barangay, nabintang lang ako. Punong barangay. Maaga namatay ang tatay ni Xiao Yue. Ang bata na ito, matalino na siya mula pagkabata. Hindi siya humingi ng kahit piso sa akin. Ang batang ganito, paano niya magagawa yon? Meron akong isang paraan para mabayaran niya ang utang sa barangay. Hindi ko alam kung papayag kayo. Anong paraan? Kailangan pa ng anak ni Aling Lee ng asawa. Patayin niya ang sanggol sa sinapupunan niya. Magbayad siya sa pamamagitan ng katawan. Lin Chuan, nabasa ko sa internet na buntis ang magiging manugang ko. Naku, ang ganda naman. Matagal ka ng yelo, ngayon lang nagkaroon ng babae. Sa buhay ko, magkakaroon na ako ng mga apo. Naku, ang ganda. Lin Chuan, sa aming pamilya, isa lang ang nagiging anak sa bawat henerasyon, 100 taon bago nagkaroon ng kambal. Ito ay dahil sa magiging manugang ko. Kailangan mong pakasalan siya ng maayos. Ingatan mo siya. Sige, gagawin ko. Kailangan ng bigay kaya para ikasal. Buntis si Shue ng anak ko. Mula ngayon, asawa ko na siya. Ihanda agad ang bigay kaya at ipadala. Mabuti na lang at naisip mo yon, boss. Aayusin ko na. Hindi, ayokong magpakasal. Walang sino man ang pwedeng manakit sa anak ko. Si Wei Dakyang ay lampas 40 taong gulang na. Laging lasing at nakikipag-away. Abangan natin ang magiging kalalabasan nito. Nanay, Si Wei Dakyang na yan, isang walang kwentang tao. Hindi magpapakasal ang anak ko. Ngayon, kung sino man sa inyo ang mangahas na hawakan ang anak ko at ang sanggol sa kanyang sinapupunan, makikipagpatayan ako sa kanya. nanay, Xiao Yue, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo, walang sino man sa kanila ang mag-aahasang mang-api sa'yo. Wang Xiufen, huwag kang magpakatanga. Kapag pumasok na siya sa aming pamilya, ang natitirang pera, ako si Li Gihua ang sasagot para sa anak mo. Isang kolehiyala ang mapapangasawa ng libre, sulit na sulit. Ma! Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Ay nako, anak. Ma, narinig kong may pinahanap kang asawa para sa akin. Nasaan? Gaano pa katagal? Yang Master Di, barado ang daan sa harapan, isa pang oras. Kalahating oras, dapat nandyan na tayo. Opo. Tingna ang dote mula sa imperial na pamilya. Nagpadala ang imperial na pamilya ng Dote Heart of the Ocean na nagkakahalaga ng 100 milyon, 1 kwintas, isang antigong florera mula sa Qing Dynasty. Ang mamahal naman. Isang pares ng hikaw na gawa sa puting perlas, isang pitzel na gawa sa jade mula sa Changkun.
Ang imperial na pamilya, bakit sila nagpadala ng dote? Inay. Tiyak alam ito ng young master ng imperyo na ikakasal na ako kaya espesyal niyang ipinadala ang regalo. Aray. Anak, ayos ka lang ba? Okay ka lang ba? Ikaw? Pasensya na, nahuli ako. Huwag mo akong intindihin. Sagipin mo ang nanay ko, bilis! Shiwe. Ma, Shiwe. Shiwe, kumusta ka? Sino ito? Siya, siya ang ama ng bata. ikaw? Ay, si Shiwe, noong bata pa siya, pinabayaan na siya ng kanyang tunay na ina. Matagal siyang naghirap para lang makapagtapos sa kolehiyo. Sa wakas, makakaranas na siya ng magandang buhay. Pero hindi ko inaasahan na nagdadalang tao siya dahil sa iyo. Ikaw, maaari mo ba siyang pakasalan? Kung hindi kayo ikakasal, ang aming Shiwe, mag-isa niyang palalakihin ng bata, paano siya mabubuhay? Kahit hindi mo sabihin pakakasalan ko siya, pananagutan ko siya at ang aming anak, ipagpapatuloy kong protektahan siya. Mula ngayon, hindi ko hahayaan ang sino man na apihin kayo ni Shiwe. Mabuti. Sino ka? Asawa ko si Wei Shue. Bitawan mo siya. Aray, aray! Ang kapal ng mukha mo. Narito ang emperador. Sino ang maglalakas loob na maging bastos? Emperador? Emperador nga. Emperador, pagpupugay sa emperador. Ikaw ang emperador? Emperador, ang lalaking kinakasama ni Wei Shue. Emperador pala. Paano ito nangyari, Wishiwe? Ibig sabihin, asawa ng emperador na siya. Paumanhin, pinahamak kita. Mangahas kang hawakan ng babae ko. Ilang buhay ba ang meron ka para magbayad? Bitawan ang anak ko. Lalabanan ko kayo. Huwag kang magpakapal. Sino ang mag-aaklas? Hulihin. Ito bang maruming kamay mo ang humawak kay Shiwe? Ayaw mo na ng kamay mo? Sige, sirain natin. Ikaw na ang bahala sa natitira. Gusto kong bayaran nila ng 1,000 beses. Opo. Ipagpaumanhin ninyo po, Di Xiao. Awa! Kaawaan ninyo po ako. Awa po. Wag. Ay... Hoy, Shiwe, makiusap ka para sa amin. Nakalimutan mo na ba ang samahan natin mula pa noong bata tayo? Shiwe. Paumanhin, Shiwe. Natakot ka. Ang mga taong ito ay muntik nang pumatay sa anak ko. Karapat-dapat lang sa kanila ang nangyari. See you. Shiwe. Gising ka na. Shiwe, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? May masakit ba sa'yo? Inay, okay lang ako. Nag-alala ka pa dahil sa akin. Nasaan nito? Nasa bahay ng pamilya Huo. Ikaw at ang iyong ina ay maaring manatili ng walang alinlangan. Alam mo ba na isang araw at gabi kang walang malay? Talagang nabigla kami lahat. Ginoong emperador, gising na po ang binibining ginang. Kung wala naman pong ibang problema, aalis muna po ako. Dahan-dahan. Nag-alala ka pa dahil sa akin. Umuwi ka na at magpahinga. Mahalaga ay okay ka lang.
ito ang kwartong inihanda ko para sa'yo. Kung hindi ka nasisiyahan, sabihin mo lang ng diretso sa akin. Hindi, gusto ko ito. Pasok kayo. Magandang araw po, Binibining Ginang. Magandang araw po, Ginang. Magandang araw po, Binibining Ginang. Magandang araw po, Ginang. Sa hinaharap, ituring ninyo si Shiyue na parang ako. Pakikisamahan ninyo siya ng tulad ng pakikitungo ninyo sa akin. Naiintindihan ninyo ba? Opo, naiintindihan namin. Binibining Ginang. Ako si Giang Lee, ang tagapangasiwa ng sambahayan. Kung mayroon kayong anumang kailangan sa hinaharap, hindi kayo mag-atubiling mag-utos sa akin. Magpahinga ka muna. May ilang bagay pa akong kailangang asikasuhin. Shiyue. Mabait na tao si Ginoong Emperador. Habang wala ka sa Malay, hindi siya umalis sa tabi mo. Nagbantay siya sa'yo at sa bata. Sa hinaharap, dahil siya ang magbabantay sa'yo, panatag na ang loob ko. Sana ito pa rin niya ang kanyang mga pangako. At protektahan ang aking anak. Nasaan ang manugang kong babae? Anak! Inay, hinaan mo. Alam ko na ang kalagayan ni Xiaoyue. Ang bata talagang malas sa buhay. Pagkapanganak pa lang, tumakas na ang nanay niya tapos nawala rin ang tatay niya. Nag-iisang lumaki sa piling ng inang panguman. Muntik na nga hindi makabayad ng matrikula. Mula ngayon, alam ko na, aalagaan ko silang mabuti, siya at ang bata. Ganon dapat. Ngayong pumasok na siya sa pamilya namin, Huo, hindi ko hahayaang manatili siya sa'yo ng walang tamang katayuan. Sa mga susunod na araw, maghahanda ako ng isang salo-salo sa imperyo para malaman ng lahat na siya ay miyembro na ng pamilya Huo. Ano sa palagay mo? Sige, ako na ang mag-aasikaso para sa salo-salo. Mabuti. Ikaw na ang bahala dyan. Aakyat muna ako para tingnan ang manugang ko. Isasama ko rin siya para bumili ng mga kailangan para sa salo-salo. Sige. Manugang. Mahal na Reyna. Magkakapamilya na tayo. Huwag kang magpakumbaba. Shiyue, ang imperial na pamilya, 10 henerasyon nang iisa lang ang tagapagmana, mahirap magkaroon ng anak. Ngayong sa henerasyon ni Lin Chuan, lalo pa siyang ayaw sa babae. Sa buong imperyo, lahat ay nababahala para sa magiging tagapagmana ng imperyo. Ngayon, nagdadalang tao ka pa ng kambal. Ito ay tunay na biyaya para sa ating buong imperyo. Pinahihirapan ka lang nito. Ang dalawang batang ito ay regalo sa akin ng langit dahil sa kanila. Kahit mahirap, sulit naman ang lahat. Mabuti at naiintindihan mo. Ang isang buntis dapat laging masaya ang pakiramdam. Halika, isasama kita mamili. Tingnan natin kung ano ang lugar na ito. Wala talaga akong kailangan, ma. May 100 milyon sa card na ito galing kay Lin Chuan. Ang misyon natin ngayon ay ubusin natin to. Tara na. Ito Patio, huwag na itong dalawa. Ang lahat ng natira, ibalot mo ayon sa kanyang sukat. Opo, ma'am. Junho, isang piraso lang sapat na yon. Paano sasapat ang isang piraso? Sa mga susunod, kailangan mo yan sa iba't ibang okasyon. Yung mga alahas, sapatos at bag. Ilabas mo yung pinakabago at high-end na koleksyon ng tindahan nyo. Sige po, ma'am. Ang kamay ng ating si Xiaoyue, maganda kahit anong isuot. Ipak mo lahat. Opo, ma'am. Ipak mo rin ang mga ito. Opo, ma'am. Junho, ang dami naman nito. Magkano kaya ang magagastos nito? Ang mga ito sa card ni Lin Chuan ipinambili. Mag-asawa na kayo sa hinaharap. Ang kanya, hindi ba sa'yo rin? O na pala, sa mga brand na tiningnan natin kanina, pumili ka ng mga classic na estilo. Maghanda ka rin ng isang set para sa biyenan ko. Ipadala mo sa Ho Residence.
Sige po, ma'am. Huwag, huwag, huwag. Ang laki ng gastos nito. Paano ko magagamit ang mga bagay na ito? Talagang hindi na kailangan. Ano ba ang pag-aalangan mo? Magkakapamilya na tayo sa hinaharap, dapat lang ang mga ito. At saka maliit pa lang ito. Oo nga pala, may inihanda rin ako para kay Xiaoyue na isa pang regalo. Tingnan natin ng sabay. Tara na. Magandang araw, Binibini. Ako ang itinalaga ni Junho na personal mong driver. Sila naman ang inihanda ni Junho para sa'yo na 100 kataong bodyguard at katulong at saka 99 na sasakyan. Magandang araw, Binibini. Magandang araw, Binibini, matandang ginang. Binibini, ito ang ibinigay sa'yo ni Junho na 99 na mansion. Nasa Imperial Center, Wall Street ng Amerika at Manchester ng Inglaterra. Bigla na lang akong naging sobrang yaman. Xiaoyue, huwag kang mag-alala. Para sa pamilya namin na Huo, walang anuman yan. Pagod ka na siguro sa pag-iikot natin. Linchuan? Ma, tita, mauna na kayong pumasok. Ako na ang bahala sa kanya. Tara na. Pagod ka na, no? Magpahinga ka muna. Xiaoyue, naghanda si Ma ng welcome party para sa iyo sa Imperial Hotel para i-anunsyo ang kasal natin. Hello? Sige, nakuha ko na. May aayusin lang ako, mauna ka na. Wei Siwe, isang dukha mula sa probinsya, nasa pinakamababa ng lipunan. Paano siya karapat-dapat na tumabi kay Di Xiao? Tama ka, Jiao Jiao. Ikaw lang ang katulad mo, mayaman at maganda, ang karapat-dapat maging asawa ni Di Xiao. Walang hiya! Yung tita ni Jiao Jiao sobrang yaman. Kahit si Di Xiao, binibigyan siya ng respeto. Ikaw lang ang bagay kay Di Xiao para kayong magkatambal. Wei Siwe, hahamunin mo ako para kay Di Xiao? Hindi kita pababayaan? Pamilyar ang mukhang ito. Anak ng sino kaya ito? Bakit hindi ko pa ito nakikita dati? Ang ganda ng muka. Siguro siya ang pinakamaganda sa lahat dito. Anak mayaman?
Isang probinsyanang babae lang yan. Sumakay sa puno ni Di Xiao. Baka sa araw-araw ay mahulog din siya. Ginonggu. Kayo po ba? Ay kilala siya? Hindi ko siya kilala. Bakit kapag nakatingin ako sa babaeng ito, pamilyar ang pakiramdam ko, parang gusto kong lumapit. Ang ganda talaga ng handaan sa imperyo. Kung hindi dahil sa baby, baka habang buhay ay hindi ako makakapunta sa ganitong handaan. Baby, sana ligtas kang ipanganak at lumaking malusog. Tia! Jiao-jiao. Gujaw-jaw. Siya ba yung tiya ni Gujaw-jaw na napakayaman? Bakit nang makita ko siya? Nalungkot ako? Bakit ka nandito rin? Kasalan ng engagement ni Di Xiao. Siyempre pupunta ako. Pagkatapos ng engagement ni Di Xiao, magpapakasal na siya. Alam ko, matagal mo na siyang gusto. Pero sa susunod, may asawa na siya. Meron na siyang magiging misis. Huwag mo na siyang pangarapin pa. Naiintindihan ko, Tia. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Shiwe, pasensya na, hindi ko sinasadya. Xiao Shui, bakit ang ingat-ingat mo? May dressing room sa itaas. Shiwe, samahan ka naming magpalit. Oo nga, tama. Tara na. Kayong dalawa. Tara na. Ikaw ito ni Shiwe. May nangyari sa ginang. I-lockdown ang buong hotel at magsagawa ng komprehensibong investigasyon. Ano ning nangyari? Anong ginagawa ninyo? Pasok ka dyan. Pang Shui Johan, anong ginagawa ninyo? Pakawalan ninyo ako. Isang probinsya na lang galing sa nayon, nangahas pang mangakit kay Young Master D. Kapag nagkagusto na sa'yo ang mga lalaking yan, tingnan natin kung gusto ka pa niya. Tara na. Buksan nyo. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Shiwe, umalis ka. Ginoo. Dumating ka na. Natatakot ako. Ayos lang. Huwag mong gagalawin ng babae ko. Ang kamay mo mawawala. Shiwe, tingnan mo. Sino ang mga has na hawakan ka, ibabalik ko ng libu-libong beses sa kanya. Ginoo, patawarin mo ako. Talagang hindi ko alam na babae mo pala siya. Wala kang karapatang humingi ng tawad sa akin. Shiwe, hinamak ka niya. Gantihan mo. Bastos. Hinamak mo ako. Linchuan. Nagawa ko. Ikaw ang gumawa niyan, na ipagtanggol mo ang sarili mo. Tandaan mo, huwag kang matakot magkagulo. Kahit magkagulo ka man, kaya kong ayusin ang lahat.
kumusta na ang mga bagay? Nalaman na namin kung sino ang nasa likod, ipapasok ko sila. Siraan ninyo ang mga taong yon. Itapon sa kulungan ng mga lobo. Sino ang nag-utos sa inyo na saktan ako? Shiyue, baka nagkakamali ka? Kami lang ay dinala ka sa dressing room. Wala kaming ginawa. Tama, wala talaga kaming ginawa. Nung nasa eskwela pa, okay lang na inaapin ninyo ako dahil taga-probinsya ako. Ngayong graduate na, wala naman akong ginawang masama sa inyo pero gusto ninyo pa rin akong saktan. Hindi na ako papayag na apihin ninyo ulit. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo na saktan ako? Di Xiao, wala talaga kaming ginawa, Di Xiao. Shiyue, baka ikaw, sa labas, nagpapakita ng kabastusan. Kaya ka sinundan ng mga tambay? May bibig ka pero hindi ka nagsasalita ng maayos. Kung ganoon, huwag ka nang magsalita magpakailanman. Wag mo akong patayin. Sasabihin ko. Ako, hindi ko rin alam kung sino iyon. Tumawag lang siya sa amin. Nasaan ang telepono? Kamusta? Ang numerong itinawag mo ay hindi umiiral. Ipagpatuloy ang paghahanap. Kahit kailangan mong hukayin ng lupa ng 3 talampakan, hanapin mo siya. Opo, Di Xiao. Di Xiao. Pwede na ba kaming pakawalan? Gusto mo bang palayain sila? Gusto nilang saktan ng anak ko. Gusto kong sa mga susunod na araw nila, magkaroon sila ng aral. Araw-araw na pagsisisi. Shiyue, patawarin mo na kami. Nanay, tatay. Ang tagal nang walang balita. Kinakabahan na kami sa'yo. Anak, ayos ka lang ba? Ayos lang po. Mabuti naman at ligtas ang manugang kong mahal. Paumanhin po, nag-alala po kayo at ang hari. Basta't ligtas ka, okay na yon. Anak, bakit ka humihingi ng paumanhin? Nagulat ka. Kumusta po, Ginang? Ito ang dalawang ito. Dating mga general ng matanda. Mga magagaling na babaeng general. Mula ngayon sila ang magbabantay sa'yo at sa mga bata sa lahat ng oras. Kami po ang magiging proteksyon ninyo. Salamat po, Reyna. Reyna pa rin ang tawag mo sa akin? Salamat po, inay. Ayos yan ang tamang tawag. Halika rito, manugang. Itago mo ito. Ito ang sa aming pamilya Huo na ipinapamana sa mga manugang ang heirloom na jade bracelet. Isuot mo ito at ikaw ay magiging tunay na miyembro ng pamilya Huo. Sa hinaharap, kapag nakita nila ang bracelet na ito, malalaman nilang ikaw ay miyembro ng pamilya Huo. Napakamahalaga nito, hindi ko ito matatanggap. Shiyue, binigay sa'yo ni inay. Tanggapin mo na. Lin Chuan, samahan mo muna si Shiyue para magpalit. Ipagpatuloy ang pagdiriwang. Ipahahayag ko sa buong imperyo na si Shiyue ang iyong nobya, ang sanggol sa kanyang sinapupunan ang magiging tagapagmana ng imperyo. Sige. Hoy madam, meron kang bilog na hugis gasuklay. Ang ganda! Simula pa nang ipinanganak ako, nandyan na yan. Sige na madam, pumunta na tayo sa salo-salo. Yung binibini pala, siya ang madam ng Young Master D. Sabi nila galing sa probinsya. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para mapabaliw ang Young Master D. Naku. Mukha namang maganda. Probinsyana pala, ganyang klaseng pinagmulan. Paano siya nagustuhan ng Young Master D? Sa wakas mag-aasawa na ang batang yan. Tingnan mo. Salamat sa biyenan sa pagpapalaki kay Shiyue na napakagandang bata. Tadhana na talaga yan. Kung hindi namatay ang anak ko, siguro kasing edad na niya ngayon. Nakatakas pa siya? Mga walang kwenta talaga. Buti na lang may reserba ako. Dalhin ninyo rito ang tao.
Wei Shiwe, buntis ka lang naman ng isang bata. Akala mo talaga, tumalon ka mula sa kangkungan papuntang palasyo? Panaginip lang yan. Salamat sa pagdalo ng lahat sa kasal namin ni Shiwe mula ngayon. Si Wei Shiwe ang magiging asawa ko, ang ina ng aking anak, ang madam ng imperyo. Kung may mga has na saktan o apihin siya, ito ay paglaban sa akin at sa buong imperyo. Mula ngayon, magkakaroon na ako ng bagong pamilya, may anak, may asawang magmamahal sa amin. Anak kong Shiwe, matatapos na rin ang hirap mo. Binabati kita, Young Master D. Binabati kita, Madam. Binabati kita, Young Master D. Binabati kita, Madam. Sandali. Sino ang nagsabing siya ang madam, ang kasal na ito? Hindi ako sang-ayon. Ay, Xiao Yue, pasensya na, na-late ako. Pero hindi kita kilala. Ikaw, Chujali, bumalik ka na. Wei Shiwe. Akin si Young Master. Walang makakaagaw sa kanya. Anong nangyayari? Young Master's wife. May nanay na siya, di ba? Bakit may isa pang nanay? Ano ba yan? Nanay niya yan? Mga kababayan. Siya? Stepmother lang. Ako ang tunay na ina ni Xiao Yue. Nandito ako ngayon para pigilan ang anak ko na maging isang walang utang na loob. Hindi siya pwedeng magpakasal. Si Shiwe na yan, malinis at matapat ang pagkatao. Nakikita ko yan. Saan nanggaling ang walang utang na loob? Chujali, sa loob ng mahigit 20 taon, hindi mo siya inalagaan. Ngayong bumalik ka, binabahuan mo lang siya. Anong balak mo? Tunay na ina. Mula nang iwan mo ako at si tatay na may malubhang sakit at ninakaw ang lahat ng pera sa bahay, nung umalis ka, hindi na kita nanay. Xiao Yue, isinusumpa ko. Noon, may malubhang sakit ako para hindi kayo mahirapan. Kaya ako umalis. Ngayon, gumaling na ako. Kaya ako naglakas loob bumalik. Tungkol sa perang sinasabi mo. Hindi ko yun kinuha? Baka naman. Wala. Tumahimik ka. Huwag mong insultuhin ang nanay ko. Yung sinasabi mong walang utang na loob, anong ibig sabihin? Hindi siya pwedeng magpakayal sa pamilya Huo. Kung hindi, walang utang na loob siya. Dahil may kasintahan na si Xiao Yue. Paano ito nangyari? Mula nung bata pa ako, bukod kay Lin Chuan, hindi pa nga ako nagkaroon ng nobyo. Paano ako magkakaroon ng nobyo? Naniniwala ako kay Shiwe. Chujali, pwedeng magkamali sa pagkain pero hindi sa pagsasalita. Sinasabi mong may nobyo si Xiao Yue. Nasaan ang ebidensya? Tama, kung wala kang maipakita na ebidensya, nagsisinungaling ka lang. Ito ang ebidensya. Tingnan nyo. Ito ang ebidensya. Tingnan nyo. Tingnan nyo nga. Noong araw, ang tatay ni Xiao Yue ay nahulog mula sa bangin. Iniligtas siya ng isang albularyo, kaya napagkasunduan ng dalawang pamilya ang kasal. Ngayong may kasunduan na si Xiao Yue, hindi na siya dapat magpakasal sa pamilya Huo. Anong panahon na ngayon, hindi na sinusuportahan ang arranged marriage? Sa isang pirasong kasulatan lang, hindi mo man lang alam ang itsura ng lalaki. Ipapakasal mo na lang anak mo? Napaka-impulsibo naman yan. Mga maharlika, kayo ay mayaman at may kapangyarihan. Siyempre, hindi nyo pinapahalagahan ang kasunduang ito. Si Xiao Yue ay anak ng probinsya. Kaming mga taga-probinsya, naninindigan kami sa ating konsensya. Iniligtas nila ang tatay ni Xiao Yue. Kung hindi siya magpakasal ngayon, iyon ay kawalang utang na loob. Napakasama. Xiao Yue. Huwag mong gawin ang ganitong walang hiya at mababang klase ng tao. Tama na, sino ang sinasabi mong mababang tao? Mula noong bata siya, hindi mo siya inalagaan kahit isang araw. Ngayon, dahil sa biglaang paglitaw ng kasunduan, gusto mong sirain ang kaligayahan ni Xiao Yue. Sa buong mundo, paano may inang tulad mo?
Para naman sa ikabubuti ni Xiao Yue ito, ang pag-aasawa ay dapat pagkakapareho ng estado sa buhay. Ito ang tuntunin na iniwan ng ating mga ninuno. Ang asawa ng Maharlika, mukhang simple pero hindi lang pala galing sa probinsya kundi komplikado pa ang pamilya. Ngayon may kasunduan pang daladala at magpapakasal sa Maharlika. Kung malaman ito ng publiko, hindi ba tayo kakatuwaan ng ibang kaharian? Pakiusap pag-isipan mabuti ng Maharlika. Jiao. Tama ang sinabi ni Ginang Gu. Isang taga-probinsya, paano magiging karapat-dapat na magiging reyna? Ang reyna ay sumisimbolo sa ating buong imperyo. Ito ay tungkol sa imperyo. Pakiusap, pag-isipan mabuti ng Maharlika. Nakasalalay dito ang imperyo. Pakiusap, pag-isipan mo muna ito ng 3 beses, Young Master. Ang kapal ng mukha mo. Nagbabanta ba kayo sa Young Master? Tumayo kayong lahat, ang bagay na ito. Alam ko ang dapat kong gawin. Xiao Yue, nakikita mo? Ang ibig sabihin ng lahat, nakita mo na, di ba? Alam ng nanay mo, kulang ka sa pagmamahal ng bata ka at hirap ka sa buhay. Ngayong nakilala mo ang Young Master, isang napakagandang lalaking tulad niya, hindi maiiwasang magkaroon ka ng masamang hangarin. Hindi ko hahayaang magkamali ka ng paulit-ulit. Ang pagiging materialista ay hindi magdudulot ng magandang kinabukasan. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Hindi kailanman nagkaroon ng masamang hangarin si Xiwe. Ako ang gustong pakasalan siya. Ipinanganak mo ako pero hindi mo ako pinalaki. Nawala ka ng mahigit 20 taon tapos ngayon paglitaw mo sinisiraan mo ang ugali ko. Ikaw ba talaga ang nanay ko? Oo. Siyempre ako ang nanay mo. Alam iyon ng buong nayon. Ako ang nanganak sa'yo pero hindi dapat malaman ng iba na siya ay isang batang ligaw na nakita ko sa maisan. Kung hindi dahil may nagbayad sa akin para sirain ang kasalang ito, sino ang mag-aalala sa munting ito? Mayroon palang tunay na ina na ayaw maging masaya ang kanyang anak. Kung anak ko siya, hindi ko siya hahayaang magdusa kahit kailan. Sayang. Ang anak ko... Miss Gu, binabati kita sa pagsilang ng iyong anak na babae. Tulad mo, meron din siyang bilog na marka sa kaliwang balikat. Mabuti. Bagong panganak pa lang, namatay agad. Tita, kung gusto mo pa rin ang batang iyon, noon pa yun itinapon ni Daddy. Itinapon na! Ako lang ang magiging tagapagmana ng pamilya Gu. Tita, huwag mo nang isipin ang mga malulungkot na bagay na iyon. Sa totoo lang, si Wei Xiwe hindi siya karapat-dapat maging asawa ng Young Master. Tita, alam mo, tapat ang nararamdaman ko para kay Young Master. Pwede mo ba ulit akong tulungan? Pwedeng tulungan mo ako? Anong sinasabi mo? Buntis na si Miss Wei sa anak ni Emperor Xiao. Tapos na ang usapan. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Susundin ko na lang ang payo mo. Bruha, ayaw mo akong tulungan. Pag napalayas ko si Wei Si, ako na ang magiging asawa ni Emperor Xiao. Mamanahin ko ang kumpanya at yaman mo. Magdudusa ka sa akin. Xiao Yue, ha? Masyadong malaki ang agwat ninyo ni Emperor Xiao. Ikaw ay putik sa ilalim ng paa, siya ay buwan sa langit. Kung magkasama kayo, hindi kayo magiging masaya. Halika, sumama ka sa nanay mo. Tuparin natin ang kasunduan sa kasal. Halika. Hoy? Kusa kaming nagkasundo sa engagement ni Emperor Xiao at ako. Hindi ako sasama sa'yo. Tama si Xiao Yue, ikakasal siya kay Lin Chuan. Kung sa tingin mo ay may utang na loob sa pamilyang iyon, maaaring magbayad ang aming pamilyang Hu. Kahit anong kondisyon, papayag kami. Emperor Xiao. Bigla na lang lumitaw ang babaeng ito. May problema talaga yan. Imbestigahan mo ang pinagmulan niya. Lahat ng detalye. Bilisan mo. Opo. Mahal na Reyna, may mga bagay na hindi kayang ayusin ng pera. Utos ng magulang, salita ng tagapag-ugnay. Ayaw kong mapangasawa ang anak ko nang walang kalinawan sa ibang tao. Nagbigay na ng dowry si Emperor Xiao para kay Xiwe. Nagbigay din ng dowry ang Reyna at ngayon buntis na si Xiwe sa anak ni Emperor Xiao. Kapag pinakasalan siya ni Emperor Xiao, karapat dapat iyon. Ay nako, Diyos ko po. Laowi, kasalanan ko. Hindi ko naalagaan ng maayos ang anak natin. Isang dalagang may magandang pangalan na buntis ng hindi kasal. Nalaman na ni Emperor Xiao ang totoo. Ayon sa paghahambing sa genetic database, hindi tunay na ina ni Madam si Xu Jiali. Ganun nga ba? Tama na. Hindi mo tunay na ina si Xi Yue.
Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyong manggulo? Kaya pala ayaw mong maging masaya ang anak mo. Hindi pala tunay na ina. Ano, may ganitong pangyayari pala? Kaninong anak nga ba talaga ang madam? Ako hindi ko naiintindihan ang sinasabi ninyo. Anak ko siya, ngayon din aalisin ko siya. Xiaoyue, ipa-abort natin ang bata. Mag-asawa ka ng may kayang lalaki. Halika na. Bitawan mo ako. Sumama ka sa akin. Xiyue, Bitawan mo siya. Ako ang ina niya? Sino ang maglalakas loob na humadlang sa akin? Halika. Bitawan mo ako. pareho ng birthmark ng anak ko. Hinto, hindi mo siya maaring dalhin. Anak ko siya. Anak ko siya. Ikaw. Ano ang sinabi mo? Ano? Siya ay anak mo? Itong asawa ng Young Master D, hindi ba galing sa probinsya? Paano naging anak na babae ng pamilyang Gu? Ano ba talaga ang nangyayari? Dalhin ninyo siya sa pilitang pag-usisa. Aray, bitawan ninyo ako, aray. Xiwe, ayos ka lang ba? Ayos lang. Siya ba ang tunay kong ina? Magiging katulad kaya siya ni Shujali? Xiaoyue. Yung nasa kaliwang balikat mo yung marka na hugis ka suklay, oo. Tagal ko na yan. Ikaw talaga ang anak ko? Ano ba talaga ito? Hindi ba dapat yung bata ay tinapos na ni Papa? Si Wei Shiwei na yan, paano naging anak ni Tita? Anak? Ikaw ba talaga? Ang tunay na ina ni Xiaoyue? Noong kakapanganak ko lang, sinabi sa akin ng nurse, katulad ko siya, may marka sa kaliwang likod ng balikat, hugis gasuklay. Bakit mo ako iniwan nun? Hindi ko ginawa yon, anak. Noon, sinabi nila sa akin na namatay ang bata. Anak ko, sa lahat ng mga taong ito, walang araw na hindi kita naaalala, anak. Kawawang bata. Ikaw ba talaga ang nanay ko? Tita, maraming pagkakataon sa mundo. DNA test lang ang makakapagsabi. Xiaoyue, ayos ka lang, napakaganda naman. Ngayon, kahit mamatay man ako, Huwag kang magsalita ng ganyan. salamat sa inyo sa pag-aalaga kay Xiaoyue ng mabuti. Hoy. Kung ikaw nga talaga ang tunay na ina ni Xiaoyue, mawawala na ang isang alalahanin ko. Bakit? Paulit-ulit na lang nakakaligtas yung babaeng yan? Sa pagdating niya, kinuha niya ang lahat ng sa akin. Wei Shiwei, hindi kita palalampasin. Talagang hindi. Kinanggugu? Xiaoyue, salamat. Kahapon pumayag kang sumama sa akin pauwi. Pagmulat ng mga mata ko, nandito ka na sa tabi ko. Ang ganitong eksena, ilang beses ko na ito napanaginipan, di ko na mabilang. Hindi ko inakala na mangyayari talaga ito. Wala naman yun. Oh, kung gising ka na, bumaba ka na at kumain. Handa na ang lahat, tumayo ka na. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Kaya pinapaghanda ko si Ate Wang ng iba't ibang putahe. Kain ka na. Magkaugnay ang puso ng ina at anak. Mukhang magkapareho ang panlasa ni Miss at ni Boss Gu. Halika, kumain ka pa. Xiaoyue ha, magpahinga ka muna. Mamaya ihahatid kita sa Huo family. Sige.
Ito ba ay... Ito ang mga regalo sa iyong kaarawan na inihanda ko sa loob ng maraming taon. Ito ang lock para sa kaligtasan noong 1 taong gulang ka pa lang. Ito ang walker noong 2 taong gulang ka. Ito naman para sa 3 taon. Ito para sa 4 na taon. Ito naman para sa 5 taon. Sayang lang, ang dami ng mga bagay na ito. Hindi mo na magagamit ngayon. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ako... Gusto ko. Mabuti. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Linchon, Nandito ako. alam mo ba? Pakiramdam ko lahat ng meron ako ngayon ay parang hindi totoo. Paano naman nangyari yon? Pagkatapos kitang makilala, parang umayos na ang lahat. Hindi ko kailanman inakala na makakatanggap ako ng ganito karaming kabaitan at pagmamahal. Maging ang paghanap sa aking tunay na ina. Natatakot ako na baka isang araw pagmulat ko ng mata, mawala na lang ang lahat ng ito. Hindi dahil sa akin kaya naging maganda ang lahat. Maganda ka na talaga simula pa lang. Karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Hindi ba ito yung nakita ko sa magazine dati, yung nagkakahalagang 200 million na Heart of the Ocean? Oo. Napansin kong tiningnan mo ng 2 beses, kaya binili ko na. Gusto mo ba? Gusto ko. Pero sa susunod, huwag ka nang bumili ulit. Marami na akong alahas. Anong nangyayari? Sinisipa ako ng mga bata. Talaga? Uy. Oras na. Siguro sinasabihan na ako ng mga bata na oras na para maglagay ng oil sa tiyan mo. Halika. Ako na ang maglalagay. Tulungan kita. Halika. Malaki na ang tiyan mo. Mahirap na para sa'yo. Ako na ang bahala mula ngayon. Xiaoyue, gising ka na? Nanay, nasaan si Linchuan? Si Di Xiao ay pumunta na sa opisina. Dahan-dahan. Malaki na ang tiyan mo ngayon. Hindi maginhawa. Sa susunod, ako na ang gagawa. Halika, inumin mo na itong bowl ng bird's nest soup. Salamat, nanay. Si Boss Gu ay nagpadala ng driver para sunduin ka. Gumawa ako ng kaunting flower cake. Mamaya, ipapak ko ito. Dalhin mo ito para matikman ni Boss Gu. Sige. Boss Gu, hinahanap mo ako? Attorney Wu, tinawag kita ngayon ay upang baguhin ang aking dati na ginawang testamento. Kakaiba. Hindi kailanman naglulak ng pinto si tita. Baka may nangyayari. Ang ibig mong sabihin ay,
ang tagapagmana ng ari-arian at ang may hawak ng kapangyarihan sa stock market mula kay Miss Gu Jiaojiao ay papalitan kay Miss Wei Xue? Oo. Si Xiao Yue ay aking anak na babae. Sa loob ng maraming taon, sobrang napabayaan ko siya. Ang kaunting bagay na ito ay para lang sa kanya bilang maliit na kompensasyon. Boss Gu, masyado kang mabigat magsalita. Sa totoo lang, hindi ito ang iyong kasalanan. Siguro, si Miss Wei ay tiyak na maiintindihan ang iyong pagsisikap. Kung payag si Xiao Yue, ako ay tutulong sa kanya upang maging bagong pinuno ng Gu family. Kung ayaw niya, ang mga bagay na ito ay sapat para sa kanya na hindi mag-aalala sa pagkain at damit sa huling bahagi ng buhay. Ayos ka matandang babae. Nang mahanap ang anak na babae, gusto mo na akong itaboy. Sa loob ng maraming taon, ako ang laging kasama mo. Pinsan, ano ang ginagawa mo dito? Ate, anong ginagawa mo dito? Ha? Dumadaan lang ako. Bakit ka umakyat? Nagdala ako ng flower cake. Ate, gusto mo bang tikman? Sige, sa'yo na ito. Oh, huwag kang mag-alala. Tita, Bakit ka umakyat? Mabigat na ang katawan mo ngayon. Mag-ingat ka. Ay, okay lang. Araw-araw sa Linchuan pumupunta ang doktor para mag-check up sa akin. Malusog naman ako at ang baby. Tara na, dahan-dahan lang. ano yon? Miss Gu, yung dalawang bagay noon, naghihinala na ang pamilya ko. Pero huwag kang mag-alala, yung mga yon, naayos ko na. Magaling ang ginawa mo. Ang patay lang ang hindi na makakapagsalita. Attorney Wu, pag-usapan natin. Ito yung herbal tea galing sa border ng Yun Country. Kasabay nitong flower cake, tama na tama talaga, tikman mo. Masarap ba? Oo, masarap nga. Xiao Yue, sa makalawa, birthday ko, pwede ka bang dumalo sa birthday party ko? Kung sa araw mismo ng birthday ko, ipapahayag ko ang huling habilin. Xiao Yue, tatanggapin mo ba? Oo. Ayos. Busi Jake. Gusto mong kunin ang dapat sa akin at ibigay kay Wei Xue? Tingnan natin kung may kapalaran siya na makuha yon. Ang birthday party ngayon, ang ganda talaga, napaka-grand, walang duda. Ang imperyo ang tanging kayang makipagkompetensya sa Ho family ay ang Gu family. Narinig ko, ang Gu family, sa babae lang ipapamana ang yaman, hindi sa lalaki. Kung maging anak na babae ako ng Gu family, talagang swerte na mula sa nakaraang mga buhay. Heto, di ba siya yun? Kulang ka sa alam, siya yung... Siya yung tunay na anak ng Gu family. Hindi lang asawa ni Di Xiao, siya pa ang tanging tagapagmana ng Gu family. Siguro sa nakaraang buhay, iniligtas niya ang Milky Way. Xiao Yue, Di Xiao, narito na kayo. Xiao Yue, ang opening dance ngayong araw, handa ka na ba? Opening dance? Oo. Bago ang bawat taunang birthday party, ang anak na babae ng Gu family ang sasayaw ng unang opening dance. Nung mga nakaraang taon, ako ang sumasayaw. Ngayong bumalik ka na, ikaw at si Di Xiao ang dapat sumayaw. Pero ako... Tingnan mo ang mukha ni Miss Gu, bakit parang nahihirapan? Baka hindi marunong? Narinig kong itong anak ng Gu family ay lumaki sa probinsya. Baka mula pagkabata, hindi pa nakakaranas ng magarbong sayaw tulad ng waltz. Kung ganon, ang batang itong nahanap lang ay mas mababa pa siguro kaysa sa orihinal na Miss Gu. Pero hindi pwedeng baguhin ang tradisyon. Sa mga nakaraang taon, si Miss Gu ang laging sumasayaw ng opening dance. Bakit hindi ngayon sabay na sumayaw si Miss Gu at si Di Xiao? Ay, nahihiya naman ako, pero wala na talagang oras. Di Xiao, kami na lang kaya. Sinong nagsabing hindi kami pwedeng sumayaw? Ang sayaw na ito, kami ang sasayaw. Ang sayaw na ito, tayo ang sasayaw. Linchuan, pero ako...
Relax lang. Sundan mo lang ang rhythm ko. Tingnan natin kung gaano kakagaling sumayaw. Salamat, Xiaoyue at Young Master D. Ang inyong sayaw ay talagang nagustuhan ko. Ang sayaw ni na Miss Yue at Young Master D ang pinakamagandang version na nakita ko. Si Young Master D at Miss Yue ay talagang para sa isa't isa pag sumasayaw ang lapit ng pagkakasundo. Hindi ko inakala na si Miss Yue ay hindi lang maganda, kundi ang galing din sa sining. Talagang tunay na anak ni President Gu. May dating ni President Gu nung araw. Huwag na kayong tumayo. Maupo na kayo. Wei Shue, hintayin mo, hindi magtatagal ang pagwawagi mo. Salamat sa inyong pagdalo sa aking kaarawan. Ngayon may gusto akong ipahayag sa lahat. Ako, si Gu Sijie, ay kusang loob na maglilipat ng lahat ng aking ari-arian at 70% ng shares ng Gu Group Corporation sa aking anak na babae, si Wei Shue. Lahat ililipat? Ang daming yaman, hindi yata maubos sa ilang henerasyon. At ang 70% ng Gu Group? Ibig sabihin si Miss Yue ang magiging bagong leader ng pamilya Gu? Si Miss Yue naman, asawa ng Young Master. Ano pang wala sa kanya? Ang mga ito, dagdag condition lang. Shue, halika. Inay, hindi mo kailangang gawin ito. Sandali, Presidente Gu. Presidente Gu. Miss Yue, maaaring hindi siya ang iyong tunay na anak. Attorney Wu, anong pinagsasabi mo? Presidente Gu, mas mabuting tingnan mo ito. Anong nangyayari? Hindi. Hindi, imposible. Hindi ito totoo. Totoong anak man o hindi, sa puso ko, nanay nakita. Inay, Si Yue. Akala mo ba tapos na? Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Si Yue. Si Yue. Si Yue. Si Yue. hala. Huwag kang tumingin. Nang isugal ni Di Xiao ang buhay niya para iligtas ang napakagandang babae. Di Xiao, nandyan na ang sasakyan. Nasa labas. Bilisan mo! Ikaw na ang bahala dito. Sige. Tara na. Shiwei, bakit ang lamig ng kamay mo? Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Paano nangyari ito? Gusto kong pumunta sa ospital. Dalhin mo ako sa ospital. Sige, pupunta tayo sa ospital. Kumalma ka muna, may dinadala kang sanggol. Anong nangyari? Sandali lang akong nawala. Bakit ganito na ang nangyari? Nasaan ang tita ko?
Miss Gu, kumalma ka. Nahimatay na si Ginang Gu, sina Di Xiao at ang asawa niya ang naghatid sa kanya sa ospital. Tita, Ako ito, espesyal kong nilutong lugaw na masustansya. Kain ka ng kaunti. Ma. Hindi pa lumalabas si Ginoong Gu. Wala akong gana. Kailangan mong isipin ang sarili mo at ang bata. Halika. Mabait ka. ang tiyahin ko ngayon ay nasa panganib. Kayong dalawa nagmamahalan pa rin dito? Huwag mo siyang pansinin, kain ka lang. Ate, naghihintay din kami. Huwag mo akong tawaging ate. Wala akong kapatid na babaeng malas na tulad mo. Binibining Gu. Pakibantayan ang iyong pananalita. Linchuan, huwag na. Ate. Si Binibining Gu masyado lang sigurong nag-aalala kaya ganito. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin? Wishiwe, ang galing mo talaga. Gamit ang iyong mukhang kawawa, naloko mo ang lahat. Hindi ako nagpapanggap. Tinanong ko ang sarili ko, wala akong ginawang masama sa'yo. Bakit ganito kalaki ang galit mo sa akin? Bakit? Niloko mo ang tiyahin ko para ibigay sa'yo ang lahat ng ari-arian niya. At ngayon nasa operasyon siya at nasa panganib. May mukha ka pang magtanong kung bakit. Gu, Jiao Jiao, ang pagbibigay ng ari-arian ay desisyon ni Ginoong Gu. Wala kang karapatang sisihin si Shiwe. Young Master, hindi ka talaga dapat makisama sa kanya. Lahat ng malapit sa kanya ay nagiging malas. Ang tiyahin ko ang buhay na halimbawa. Gu Jojo, grabe ka na. Doktor, kumusta na ang nanay ko? Doktor, kumusta na ang nanay ko? Ligtas na ang pasyente. Inilipat na siya sa regular na kwarto. Pero matagal nang may problema sa puso ang pasyente, kaya huwag na siyang mabibigla pa. Sige. Salamat po, Doc. Sabi ko na nga ba, mapalad si Boss Gu, kaya walang mangyayaring masama. Ngayon, pwede ka nang sumama sa akin para magpahinga. Wishiwe. Swerte mo ngayon. Kanina kitang-kita kong nag-aalala at nababahala siya. Bakit ganito na ang reaksyon niya ngayon? Huwag mo na siyang pansinin. Uwi na tayo. Na-stress ka ngayong araw. Ito kamay mismo ng nanay ko ang gumawa ng pampatulog na pabango. Maga kang matulog. Linchuan, pakiramdam ko kakaiba ang mga nangyayari. Sa mga nakaraang araw. Huwag kang mag-alala. Pinaimbestigahan ko na si Xiaoyan tungkol dito. Ang bagay na ito, bibigyan kita ng paliwanag. Sige, naniniwala ako sa'yo. Salamat, Linchuan. Huwag na tayong magsalamatan. Matulog ka na. Kumusta na ang investigasyon? Boss, sa ngayon ay sigurado na hindi aksidente ang nangyari kanina, gawa-gawa ng tao. May ginawa sa mga CCTV, isang hikaw lang ang natagpuan sa lugar. Hikaw? Tutukan ng investigasyon kay Gu Jiao Jiao. Si Yue, dahan-dahan ka, baby. Gising na si Boss Gu. Gusto ko siyang makita agad. Boss Gu. Si Xiaoyue ba yan? Pasok ka. Mabuti naman at wala kang nangyari. Natatakot ako. Tumayo ka na, mabuting bata. Boss Gu, ito ang sinabawang inihanda ni Shiyue para sa inyo. Salamat sa inyong pag-aalala at kayo pa ang unang dumalaw sa akin sa matandang ito. Sa ganitong pagkakataon, hindi pa rin dumating si Gu Jiao Jiao. Talagang may problema siya. Okay na ako. Hindi ba kayo nasaktan, ikaw at si Young Master D? Lahat kami ay okay. Sayang lang. Si Attorney Wu ay tinamaan sa ulo at hindi na naagapan ang kanyang kalagayan. May nangyari kay Attorney Wu? Kung gusto ni Xiaoyue, susuportahan ko siya upang maging bagong pinuno ng Gu Clan. Kung ayaw niya, ang mga bagay na ito ay sapat na para masiguro ang kanyang ginhawa sa buong buhay niya. Anong ginagawa mo dito, pinsan?
Baka naman, Boss Gu. Boss Gu. Anong nangyari sa inyo? wala, okay lang ako. Xiao Yue, bakit mula kanina pa ay Boss Gu ang tawag mo sa akin? Ako, Pwede pa ba kitang tawaging nanay? Boss Gu, Shiyue, bakit hindi mo na ninyo tingnan ito? Pasok. Young Master D, ano ito? Paumanhin, ako ang may kagagawan nito. Nagpa-DNA test ako para sa inyo. Pero ngayon, buong proseso ay nakamonitor. Walang problema talaga. Sige. Xiao Yue. Ma. Yue. Ma. Alam kong hindi ito mali. Ikaw talaga ang anak ko. Kung ganun, yung nasa party peke ang DNA test result, bakit kaya si Attorney Wu ginawa niya ito? Matagal na si Attorney Wu sa tabi ko. Tiwalang-tiwala ako sa kanyang pagkatao. Sa pangyayaring ito, hindi ito simple. Sa totoo lang, nag-imbestiga na ako bago mamatay si Attorney Wu. Bigla niyang pinaalis ang pamilya niya sa bansa. Parang may banta sa kanya, pero patay na siya, wala ng ebidensya. Kailangan ng oras ang imbestigasyon. Hindi karapat-dapat mamatay si Attorney Wu. Balak kong tulungan ang pamilya niya. Bigyan ng tulong pinansyal. Huwag kayong mag-alala, Miss Gu. Ang pinakamahalaga ngayon ang alagaan ng sarili. Sige, salamat sa iyo, Young Master D. Hindi naman, Miss Gu. Kayo ang ina ni Shiyue. At nirerespeto ko rin kayo. Trabaho ko lang ito. Oo nga ma, huwag ninyong problemahin ito, ipaubayan ninyo kay Lin Chuan. Magagawa niya ito. Hey. Uminom muna kayo ng sabaw. Masarap. Sa wakas nakalabas-labas na rin ako. Nakulong ako sa bahay nitong mga nakaraang araw, nakakainip na talaga. Salamat sa inyong dalawa, sa araw-araw na pag-aalaga sa akin. Basta malusog kayo tita, gagawin namin ang lahat. Pagkatapos mong gumaling, huwag ka nang magpapagod ng sobra. Sabi nga ng doktor, ang sakit mo ay dahil sa labis na pagod. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang sarili ko. Gusto ko pang mabuhay ng matagal para masilayan kayo ni Di Xiao na magsasama ng panghabang buhay. At para makita ang aking mga apo na lumaking ligtas at malusog. Tiyak po, tita. Gagawin namin yan ni Shiyue. Boss Gu, may isang bagay na nais kong ipaalala sa inyo. Mag-ingat kayo kay Gu Jiaojiao. Ang ibig mong sabihin, ang mga nangyari nitong nakaraan ay may kinalaman kay Jiao Jiao? Si Gu Jiaojiao ang huling nakipag-ugnayan kay Attorney Wu. Batay sa ebidensyang natagpuan ngayon, malaki ang paghihinala sa kanya. Sige, naiintindihan ko. Di Xiao. Maaari ba kitang pakiusapan? Ano po yon? Hanggat walang malinaw na konklusyon tungkol sa bagay na ito, sana wag mo munang hahanapin si Jiao Jiao. Sige, pangako ko po yan sa inyo. Maupo muna kayo rito at magpasarap sa araw, tita. Bibili muna kami ni Lin Chuan ng pagkain para sa inyo. Dahan-dahan lang. Sige. Ang sarap. Hindi ko alam kung nasaan si Jiao Jiao nitong mga nakaraang araw. Nitong panahong ito, hindi ko siya nakikita. Talaga bang may kinalaman siya? Hanapin ninyo si Jiao Jiao at sabihing pumunta siya rito para makipagkita sa akin. Huwag na kayong maghanap. Narito na ako. Pakisabi kay Jiao Jiao, sabihin mo, pumunta siya rito. Huwag mo nang hanapin. Narito na ako. Jiao Jiao, dumating ka na. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi ka man lang dumalaw sa akin? Tumigil ka na!
Talagang namana mo ang ugali ng ina mo. Pareho kayong magaling magunwari. Jiao Jiao, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo ngayon? Mali ba ang sinasabi ko? Simula nang bumalik si Wei Shiwe, may puwang pa ba sa mata mo para sa akin, ang pamangkin mo? Hindi pa sapat na inagaw niya si Di Xiao. Ngayon pati ikaw, lahat ng ari-arian ng pamilya Gu ay ibibigay mo rin sa kanya. Bakit? Makatarungan ba ito? Jiao Jiao, kumalma ka. Makinig ka muna sa akin. Si Xiao Yue at si Di Xiao, magkasintahan naman talaga sila. Paano mo nasabing inagaw? Tungkol naman sa ari-arian, anak ko naman talaga siya. Nararapat lang naman na siya sa Gu. Nararapat lang talaga. Eh ako? Anak din ako ng pamilya Gu. Eh ako? Paano naman ako? Bitawan mo ako, bitawan mo. May ibibigay ako sa iyo. Alam mo naman ito, ang mga bagay na ito ay sapat para mabuhay ka ng maayos habang buhay. Ano naman ang magagawa niyan? Lahat ng ari-arian ng pamilya Gu ay dapat na sa akin. Itinapon na nga siya ng tatay ko. Paano siya nakabalik? Ikaw, ano ang sinasabi mo? Dapat mamatay si Wei Shiwe, dapat mamatay. Tumigil ka. Sinampal mo ako mula nang bata ako. Ako ang paborito mong pamangkin. Ngayon dahil kay Wei Shiwe, sinampal mo ako? Mabuti nga at sinampal lang kita. Nagkamali ako ng pagtingin sa iyo. Mula ngayon, kukunin ko ang lahat ng sa iyo. Walang ganyang anak ang pamilya Gu. Hindi! Ikaw ang nagtulak sa akin sa lahat ng ito. Ikaw ang nagtulak sa akin. Ikaw ang nagtulak sa akin. Ikaw ang nagtulak sa akin. Bakit wala si nanay dito? Huwag kang mag-alala, tatawag ako. Naku, may nangyari. Ito ang cellphone ni nanay. Wei Shiwe, kung gusto mong iligtas ang nanay mo, pumunta ka sa bodega sa West Suburb. Tandaan mo, ikaw lang ang dapat pumunta. Anong nangyari? Dinukot ni Gu Jiao Jiao si nanay. Nasa bodega sa West Suburb Pier. Okay lang, sabay tayo. Hindi pwede. Sabi ni Gu Jiao Jiao. Ako lang ang dapat pumunta. Hindi pwede. Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan mo at ng anak natin. Hindi, kailangan kong pumunta mag-isa. Nanay ko ito. Ako ang dapat magligtas sa kanya. Hindi ako pwedeng manatili sa ilalim ng iyong mga pakpak magpakailanman. Shiwe, hayaan mong panoorin kita na mapunta sa panganib. Hindi ko kaya. Linchuan, makinig ka sa akin. Ipangako mo sa akin. Ingatan mo ang sarili mo. Gagawin ko. Hindi ko hahayaang masaktan ang sarili ko at ang anak natin. Aalis na ako. Sige. Nanay. Nanay. Talagang may lakas ka ng loob na pumunta. Xiao Yue, huwag kang lumapit. Delikado dito. Umalis ka na. Tumahimik ka. Umiiyak. Wala akong oras para panoorin ang drama ninyong mag-ina. Huwag. Huwag ninyong saktan ang nanay ko. Sabihin mo ang kondisyon mo. Ano man yan? Wei Shiwe, masayang masaya ka ngayon, di ba? Ikaw, isang batang galing sa probinsya. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Are, Xiao. Oo nga. Probinsyana lang ako, isang batang kalye, pero wala akong nagawang masamang bagay kailanman. Ikaw, lumaki kang mayaman. Bakit kailangang umabot pa sa ganito? Kasalanan mo itong lahat. Anong karapatan mong husgahan ako? Ikaw ang sumira sa lahat ng meron ako. Gu Jiao Jiao. Hindi kita kinainlian sa kahit ano at ang mga bagay na meron ka, hindi na maaabot ng isang ordinaryong tao sa buong buhay niya. Hindi. Hindi ganito dapat. Ako ang magiging tagapagmana ng pamilya Gu. Ako ang dapat makipagkilala kay Young Master D. Ikaw ang sumira sa lahat ng ito. Wishwe, bakit hindi ka nalang mamatay? Gu Jiao Jiao, kumalma ka. Kung babalik ka ngayon, huli na ang lahat. Maaari ka pang maging mapagmalaking at kumpiyansing anak ng pamilya Gu. Bumalik? Matagal na akong hindi na makakabalik.
Tia, dahil sa iyo, aagawin niya ang lahat ng ari-arian ko. Ilang taon na akong nasa tabi niya. Pero hindi pa rin ito katumbas ng anak niyang biglang umuwi. Hindi ganun. Basta babalik ka ngayon. Lahat ng sa pamilya ko ay ibibigay ko sa'yo. Ano ang sinasabi mo? Kung ikukumpara sa buhay ng nanay ko, walang kwenta ang perang ito. Kung gusto mo, ibibigay ko. Basta pakawalan mo ang nanay ko. Tatawagan ko na ang abogado para sa notaryo ng ari-arian. Totoo? Oo. Ilapag mo na ang kutsilyo. Hindi. Hindi ako naniniwala. Niloloko mo lang ako. Gusto mong iligtas ang nanay mo, di ba? Ipagpalit mo ang buhay mo. Natatakot ka na ba hindi na kaya ng acting mo? Alam ko na nga eh. Ang kabutihang ipinapakita mo, ang pagiging mabuting anak, peke lahat yan. Payag ako. Ano? Sabi ko payag ako. Pakawalan mo na ang nanay ko. Matandang bruha, dapat kang magpakabait. Bitawan mo siya. Kakagaling lang sa operasyon ng nanay ko. Kung may mangyari sa kanya, magwawakas ito ng masama para sa ating dalawa. Talagang karapat dapat kang maging babae ng Diyos. Nang matagal kang kasama niya, pati pagsasalita mo nagiging katulad niya. Tumigil ka sa kakadaldal, lumapit ka rito. Gu Jiao. Ang lahat ng ginagawa mo ngayon hindi sa akin nakakasakit, kundi sa mga tunay na nagmamahal sa'yo. Huwag mong kalimutan, ang nanay ko ang nagpalaki sa'yo nang pumanaw ang tatay mo. Inalagaan ka niya hanggang sa lumaki ka, para sa'yo, isinuko niya ang pag-asa na magkaroon pa ng isang anak. Mula pagkabata, binigyan ka niya ng lahat ng pinakamabuti, itinuring ka niyang tagapagmana at inalagaan. Kung hindi dahil sa paulit-ulit mong pagkakamali, hindi ka niya pababayaan. Tumahimik ka, tumigil ka. Matagal nang wala ako sa puso niya. Panlilin lang ang lahat ng ito. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka palalapit, gagalaw na ako. Huwag, paparito na ako. Sandali. Teka, Lin Chuan, sa halip gamitin mo ang buhay ko para palitan. Ano sa palagay mo? huwag, Lin Chuan, huwag kang pumunta doon. Di Xiao, alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw ang hindi matatalong Diyos ng digmaan ng imperyo. Ngayon para lang sa isang maliit na kaibig-ibig, ni hindi mo na ba pinapahalagahan ang sarili mong buhay? Ako ay nagpoprotekta. Sa taong pinakamahalaga sa akin. Handa ka pa rin gawin ito para sa kanya hanggang sa puntong ito? Bakit? Sa loob ng maraming taon. Lagi akong nagsisikap na maging mahusay na makasabay sa iyo. Siya naman, wala siyang ginawa ngunit ninakaw ka niya. Lin Chuan, kung gusto mo lang ng isang anak, kaya ko rin yan. Pagdating sa damdamin, hindi ito mapipilit. Ganito na lang, pakawalan mo si Jigu. Ako na ang maging hostage mo. Pumunta ka muna rito, pakakawalan ko siya. Nakaposisyon na ang mga sniper. Mamaya dalhin mo ang nanay mo. Palayo. Ingatan mo ang anak natin. Ikaw din. Kung hindi ka pa dumarating, magbabago na ako ng isip. Ma? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pabilisin mo ang pagbalik ni Di Xiao. Wei Siwe, ikaw ang nanalo. Jiao Jiao. Ma? Bilis. Inay. Inay. Shiyue. Lin Chuan. Sabihin mo sa akin, mali ba ang ginawa ko? Hindi dapat ako nagpakatalino at sumugal. Ako ang may kasalanan kay Inay. Hindi, tama ka. Matapang ka. Iniligtas mo ang sarili mo at ang anak natin. Nailigtas mo rin si Jigu. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging maayos ang lahat. Lin Chuan, natatakot ako. Ayos lang. Ayos lang.
Anong nangyari? Lin Chuan, ang sakit ng tiyan ko. Doktor, Binibining Shiyue, mag-push ka, lumabas na ang ulo ng bata. Mag-push ka, bilis. Kumusta na ang kalagayan ni Xiao Yue ngayon? 2 oras na siyang nasa loob. Diyos ko, ipag-adya mo sila. Ang aking Xiao Yue at ang mga bata, dapat talagang ligtas silang lahat. Si Xiao Yue ay isang, batang mapalad. Hindi siya magkakaproblema. Maligayang bati di Xiao, ligtas ang ina at ang sanggol. Chiwe, hirap na hirap ka. Nasaan ang anak natin? Kinang, ang mga batang lalaki ay kamukhang kamukha ni di Xiao. Mabuti. Mabuting kamukha ng tatay nila. Ay hahaha. Ang dalawang munting ito, hindi ako magsasawa sa pagtingin lola. Haha. Tingnan mo nga. Kapareho ni Lin Chuan nung bata pa siya. Talagang magkamukha. Haha. Sa tingin ko naman, mas kamukha ni Xiue. Kamukha ni Lin Chuan. Kamukha ni Xiue. Kamukha nila pareho. Hahaha. Bakit hindi mo sila pinapanood? Marami nang nakatingin sa kanila. Mas gusto kitang tingnan. Chiwe, sa 10 henerasyon ng aming angkan, bihira ang magkaroon ng anak. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng 2 magagandang sanggol. Sa mga nakaraang araw, hirap na hirap ka. Ang makasama ka at ang mga anak natin, hindi ko naramdaman ng hirap. Sa tingin ko, ngayon ako ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Xiao Yue, tingnan mo sinong dumating. Xiao Yue, tingnan mo kung sino ang dumating. Pagkalabas lang ni Gongsong sa ospital, ayaw ng ayaw, gusto ka raw puntahan, hindi ko mapigilan. Nahirapan ka rin man nitong mga nakaraang araw. Ang tagal mo siyang inalagaan sa ospital. Huwag nang magsalita ng 2 magkaibang usapang pamilya sa puso ko. Si Gongsong ay parang kapatid ko na. Xiao Yue, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Kakakapanganak mo lang, espesyal na panahon ito. Kailangan mong mag-ingat talaga. Huwag kang mag-alala, ma. Inaalagaan ako ng maayos ni Lin Chuan at ng mga magulang ko. 8 beses pa akong kumakain sa isang araw para sa pagpapagaling. Tingnan mo, umikot na ang mukha ko. Kung magpapatuloy ito, magiging baboy na talaga ako. Ikaw ang baboy, di ako naman ang magiging jubaji. Hahaha. Ma, tungkol kay Gu Jiao Jiao, gusto kong pag-usapan sa'yo. Sige, sabihin mo, handa na ang isip ko. Ayon sa investigasyon ng pulisya, si Gu Jiao Jiao ay may 3 buhay na nasa kanyang konsensya. Ito ay sina si Fang Shui na nag-kidnap sa akin noon, Johan, at si Attorney Wu. Sa susunod na linggo ay aapela. At ang batas ang magbibigay ng pinakamakatarungang hatol. Karapat-dapat lang sa kanya. Kasalanan ko, hindi ko siya naiturong mabuti. Kaya't ikaw ay napag-initan at dumanas ng napakaraming hirap. Hindi mo kasalanan to, ma. Siyang masama ang kanyang puso, hindi niya masisisi ang iba. Si Jiao Jiao, lumaki siya sa piling ko, ni minsan ay hindi siya naghirap. Nakaranas lang siya ng kaunting pagpapabaya, nakaranas lang ng kaunting kabiguan. Naging ganyan na siya ngayon. Ikaw, Xiao Yue, dumanas ng napakaraming hirap, ngunit nanatili kang payak at mabait. Sige na, sige na. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakakalungkot na bagay na ito. Nakahanda na ang pagkain sa baba. Ngayon, sama-sama tayong magkakapamilya. Oo. Tara na. Ito ang paborito mong isda na may mani. Tinanggalan ko na ng tinik. Kain ka pa. Hahaha. Mukhang maayos na nga ang pag-aalaga sa iyo ni Lin Chuan. Napakabuti ng pag-aalaga niya sa iyo. Ako pa pala ang nag-alala ng walang dahilan. Ma. Pero may iba pa akong regalong dala ngayon. Ito ang mga regalong inihanda ko para sa aking mga minamahal na apo. Isang pares ng gintong kandado para sa kaligtasan. Lahat ay pinabanal ng isang dalubhasa. Isang set ng damit na may gintong burda. Isang pares ng kutsarang jade. Isang pares ng pilak na pulsera mula sa Ming at Ching. At iba pa,
Ma, ang dami naman nito. Isasama pa ang mga bigay ng hari at reyna. Ang dalawang ito kahit sa susunod na buhay ay hindi mauubos. Haha, hindi bale okay lang iyan. Ginoong emperador, narinig ng iba't ibang bansa na ipinanganak na ang munting prinsipe ng imperyo. Kaya't sunod-sunod ang pagdating ng kanilang mga pagbati at regalo. Ang gobernador ng Amerika ay nagbigay ng isang isla sa kanlurang Pasipiko. Ang emperador ng Beichen ay nagbigay ng isang set ng balat ng ligaw na tigre. Ang pinuno ng South Africa ay nagbigay ng isang pares ng pambihirang hiyas. At saka ay... Sige na, sige na. Salamat sa iyo, Assistant Xiao. Baka pwedeng itong mga ito ay pag-usapan natin pagkatapos kumain. Sige, Ginang. Kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, dadaling kita sa isang lugar. Ang ganda dito sa Linchuan. Gusto mo? Oh, gusto ko. Si Yue. Bago kita nakilala, hindi ko naisip na magiging asawa ko. Isang ama. Salamat sa pagdating mo. Nagbigay ng kaganapan sa buhay ko. Wei Si Yue. Pakakasalan mo ba ako? Oh, gusto ko. Si Yue. Pumunta na tayo ngayon para magpakasal. Ang bilis naman. Pero kakapasa ko lang sa legal age. Hindi mabilis. Alam mo ba kung gaano katagal ko hinintay ang sandaling ito? Kahit isang saglit, ayaw ko nang maghintay pa. Tara na. Hoy! Mula ngayon, may lisensya ka ng magtrabaho. Ano ang itatawag mo sa akin mula ngayon? Asawa. Hindi ko marinig. Asawa. Asawa. Asawa ko. Oh, kumusta na? Ay nako, hahaha, ang ganda naman. Nakaka-relax ka na ba? Ay nako, sa wakas, dumating na ang araw na ito. Anak, ang galing-galing mo. Hahaha. Para akong nakita ang sarili ko nung bata pa ako. Hahaha. Mga anak, si mama at papa ay nakapagparehistro na. Ito ang tinatawag na doble ang biyaya, hahaha. Mapa, huwag na kayong mang-asar sa amin. Ngayong tapos na ang lahat, gusto ko ring bumalik sa paaralan. Matagal na akong graduate, hindi pa ako nakakabalik kahit minsan. Ang pag-uwi sa paaralan, pwede mo nang ipagpaliban. May mas mahalagang bagay na naghihintay sa'yo. Ano iyon? Siyempre, ang maging nobya ko. Tama ka dyan. Dapat ka nang maghanda para sa kasal. Handa na ang mga gamit, nasa dressing room. Hintayin ka naming pumili. Tara na. Ang bilis naman. Anong gusto mo sa kasal, tradisyonal o moderno? Ito namang tradisyonal, mahinhin at eleganteng klase. Bagay kay Shiwe. Pero itong moderno, sosyal at mataas ang klase, bagay din kay Shiwe. Ay, ang hirap pumili. Baka gusto nating gawin pareho. Tama ang sinabi ng biyenan ko. Hahaha. Mga mama, sobra naman kayo. Tingnan nyo nga, ayos ba ako? Ay naku. Maganda ka naman kahit anong itsura mo. Hahaha. Ang lambing mo. Kanina pa umaga ilang beses ka na nag-ayos, ang ganda-ganda mo na. Hindi pwede yan. Ang pinakamaganda ngayong araw dapat si Xiao Yue. Hahaha. Akala mo kagabi lang. Ngayon ikakasal na ang bata. Shufen, maraming salamat talaga sa pagpapalaki kay Xiaoyue ng napakabuti. Tingnan nyo, dumating na si Ginong Di at ang kanyang asawa. Nako, ang gwapo talaga ni Ginong Di. Ang pangarap ng 900 milyong dalaga ng imperyo, mawawasak ngayong araw. Ang asawa ni Ginong Di talagang napakaganda. Kaya naman nagkagusto agad sa kanya si Ginong Di. Bagay na bagay, talagang para sa isa't isa.
Ginoong Hualin Chuan. Sa mga darating na araw, sa kalusugan man o sa karamdaman, nais mo bang pakasalan si Binibining Wei Xue bilang iyong asawa? Oo, gusto ko. Binibining Wei Xue, sa mga darating na araw, sa karalitaan man o sa kayamanan, nais mo bang pakasalan si Ginoong Hualin Chuan? Oo, gusto ko. Ngayon maaari tayong halalikan ng groom ang kanyang bride. Mabuti.